Guys, pumunta rin sila sa Japan. Let's go! Stress na may. Na-stress ako guys. Oh, favorite mo yung Japan, di ba? So dapat ilaban mo yan. I don't understand. But arigato gozaimasu. Siyempre babae pa rin yung gusto ko at the end of the day. Avocado burger. Let's see kung anong lasa nito. 1, 2, 3, go. There she. Medyo energy, guys. Hi, guys. I'm back again with another travel vlog. So, I'm kind of well rested. So, nagpahinga kasi ako ng 8 days. Sabi ko, hindi ako mag-vlog, hindi ako mag-film, hindi ako magtatrabaho masyado. So now I'm back with another travel vlog. We are traveling to Sapporo, Japan. So ngayon guys is summer, no? Ngayon is May 2025 and usually ang Sapporo is famous siya during the winter or mga snow festival. Pero I want to experience Sapporo ngayong summer. Actually, when I was doing my research, mas maganda magpunta ng Sapporo guys mga July, August, June, medyo late June pwede siya. Kasi kung naalala nyo yung movie ni Alessandra De Rossi tsaka ni Empoy, di ba yung parang two less lonely people in the world and it's gone. Di ba? Sinot nila yun sa Sapporo. Tapos may nakikita ko yun ng mga lavender fields. Di ba yung parang mga flower. Yun yung gusto ko ma-experience. Kaso, July or late June pa kasi yung full bloom talaga nun. Kaso meron akong another schedule kasi sa month na yun. So sabi ko, oh my gosh, hindi ko masusingot ang Sapporo sa month na yun. So sabi ko, okay, ilalaban ko na. Parang another angle din naman. Ipakita natin yung Sapporo during summer. Kasi usually, yung mga nagpupunta sa Sapporo is winter, di ba? Kasi nga famous siya sa snow festival. So sabi ko, it could also be a good angle, no? Sabay-sabay natin i-explore ano bang meron during the summer sa Sapporo. So yun guys, if you're flying to Sapporo, Japan, meron ng mga direct flight ang Cebu Pacific from Manila, diretso na sa Sapporo. I think this year lang yata siya. Basta recent lang nagkaroon kasi dati wala pang ganun. Pero hindi kasi siya daily. Hindi daily yung flight. I think Tuesday, Thursday, Saturday lang. Eh, ngayon is Sunday. Ano ba ngayon? Saturday? Hindi ko na. Saturday. Ngayon is Saturday. So kung aantayin ko pa mag-Tuesday, medyo sabi ko medyo matagal na, medyo malayo. Ngayon na kasi yung free time ko. So when I was planning, ang available na flight lang is hindi siya direct flight. So I'm flying via Jetstar Airlines. So it's a budget Japanese airline na budget siya. Kaso may layover ako sa Tokyo. So ang ruta natin Manila to Tokyo, tapos magko-connecting flight tayo Tokyo to Sapporo. Ang problema ko kasi ang parehas lang naman Jetstar yung flight ko. Pero kasi ang pagitan lang ng layover ko 1 hour 40 minutes. So sabi dito nung nag-check-in ako sa Jetstar, kailangan ko daw lumabas ng Tokyo, tapos kunin yung bagahe ko, tapos mag-check-in ulit ako papuntang yung another flight. Sabi ko, hala, kasya po ba yun? Kasi 1 hour and 40 minutes lang yung layover ko. Sabi nila kasya daw yun. Sabi ni Jetstar. Hindi ko alam kung ano yung reason, baka kailangan ko talaga mag-exit sa Tokyo. Pero usually, kapag may connecting flight ako, usually hindi na ako nag-exit. Kinukuha ko na yung bagahe ko dun sa final destination kapag same yung airline. But I'm not sure, for some reason, sabi nila, kailangan ko daw mag-exit muna. If ever naman hindi ako makahabol sa next flight ko, ang maganda kasi same airline naman Jetstar, kapag nagkaroon ng delay, ganun, ililipat naman ako for sure sa next flight kasi if ever magkaroon ng mga delays, ganyan. But anyway, yun lang yung concern ko kasi 1 hour 40 minutes na yung pagitan. Sana makaya natin. So, let's discuss about the requirements going to Japan or Sapporo. Same lang din naman guys. Passport, dapat valid ng 6 months visa. So, meron na kasi akong 10 years na multiple entry visa. Thank you, Japan. So, hindi na ako na problema sa visa. And then, syempre yung flight ticket. Tapos, e-travel. I-download mo lang ulit yung e-travel, yung eGov.ph. And then, number 5 is arrival card tsaka customs declaration form. Meron na ngayong online, if i-fill out nyo lang sa Visit Japan web. So, isang QR code na lang yan, both sa arrival and then customs. So, yun lang naman yung 5 na main requirements na para pumunta ng Japan. Tapos yung immigration question sa akin ngayon, isa lang. Wala ring pila ngayon sa immigration. As in, dire-diretso. As in, walang pila. Like, minsan kasi may konting pila pa. Ngayon wala talaga. From pagpasok ko, tapos diretso immigration na, gano'n. Ang tanong lang niya sa akin, kailan yung balik mo? Sinabi ko lang yung date.
So, babalik ako sa 26. Actually, ang trip natin ito, 5 days sa Sapporo and then 4 days sa Tokyo. So, magsa-Sapporo muna tayo ng 5 days. Tapos, yung pabalik ko kasi dadaan siya ng Tokyo. So, sabi ko, why not mag-spend na lang din ako ng time sa Tokyo ng 4 days. So, total 9 days trip to Japan. Let's go! Sorry, na-confuse ko yata kayo. Ang flight ng direct from Manila to Sapporo ng Cebu Pacific, Tuesday, Thursday, tsaka Saturday. Tama yung sinabi ko. Pero kasi, Sunday yung flight ko, 12 a.m. Kasi hindi pa ako pwede mag-flight kaninang umaga kasi nga nagkaroon pa kami ng family, lumawas pa kami ng family ko. So, hindi ako makapag-outing, hindi ako makapag-flight pa kaninang Saturday. So, technically Sunday yung flight ko kaya hindi ko na-avail yung Cebu Pacific kasi nga mag-aantay pa ako ng Tuesday. So, nag-avail na lang ako ng Jetstar. Although, siguro mas hassle siya kasi nga magko-connecting flight pa. Pero before, ito talaga yung ginagawa ng most travelers before. May layover sa Tokyo and then Sapporo. Pero parang nga mas convenient at kung hindi naman kayo choosy sa days, ayun, meron ng direct flight papuntang Sapporo, ha? Medyo kinakabahan ako kasi first time ko na yung connecting flight, tas lalabas pa ako ng immigration. Parang usually, pag nagko-connecting flight ako tas same airline, usually hindi na ako lumalabas ng immigration, dumadaan na lang ako dun sa transfer, may transfer na area, no. Pero ngayon, sabi naman nila kailangan ko pa daw lumabas. So, ang kinakabahan lang ako kasi 1 hour 40 minutes lang. Kung nakapag-Japan na kayo, medyo mahaba yung pila pagkakadating sa Japan, 'di ba? Minsan 1 hour yung pila bago ka makalabas ng immigration, lalo na sa Tokyo. So kung mag 1 hour ako sa immigration, tapos 40 minutes na lang, tapos syempre bababa pa ako from airplane, baka 1 hour, ulo, aabot ba ako? Ewan ko, sabi naman nila aabot, sabi ng crew dito ng Jetstar dito sa NAIA, sabi niya aabot daw, pero sa isip-isip ko lang, sure ba kayong aabot ako? Pero anyway, let's trust them. Ayan guys, yung mga nakilala tayo, introduce yourselves. Hi, I'm Ina. I'm RJ. And guys, papunta rin silang sa Japan. Let's go! Hello! Ilang days ba kayo doon? 4. 6. Ay, ba't hindi kayo magkaparehas? Okay. Mag-extend lang. Tokyo lang or Tokyo. saan? Hi guys, so nakarating na tayo dito sa Narita International Airport sa Tokyo. Tapos, meron lang akong 1 hour and 40 minutes para lumabas ng immigration tapos mag-check-in ulit. Yan, nag-check-in ulit ako dito for domestic flight to Narita. Hindi ko to in-expect kasi same airline, di ba, naka-Jetstar ako. So akala ko yung bag ko didiretso na siya sa Sapporo kasi hindi na ako lalabas, parang ta-transfer na lang ako. But for some reason, kailangan ko daw lumabas. Baka kasi domestic, ba international, tas domestic, so kailangan ko lumabas. Medyo nangangarag ako kanina kasi 7:50 yung flight ko. It's currently 6:52. So less than 1 hour na lang, di ba, before my flight. Tas ngarag na ako kasi pagkadating ko dito, pipila sa immigration, di ba? Walang question yung immigration, guys. Ang isa lang yung question, kailan ako babalik sa Philippines. Tapos sa custom mo, mabait sila sa akin ngayon, hindi na nila pina-open yung bag ko. Minsan kasi pinapa-open yung bag ko, tapos may dog na nag-sniff, ganun, kung merong something sa bag mo, so wala naman. Tapos medyo humahaba yung pila sa immigration kasi maraming hindi gumawa ng arrival card. Akala ko nagagalit siya. So guys, maggawa kayo ng arrival card tsaka customs declaration form. Pwede naman kayo mag-fill out dito, pero pwede rin kayong gumawa like online. Punta lang kayo sa Visit Japan web para you can do it in advance. Kasi kanina humahaba yung pila kasi pag pupunta nila doon, so wala silang declaration, hindi rin sila nag-manual. So tumatagal yung pila, ganun. Sabi ko, oh my god, malilate na ako sa connecting flight ko. So ayan, buti kapag meron kang QR code, sobrang easy lang. Isa lang yung QR code ng arrival tsaka customs. So kapag may QR code ka lang, ganun-ganun ka na lang, tapos wala na masyadong question. Tapos hinanap ko pa yung domestic flight, domestic terminal. Pero magkadugtong lang naman. Pero kanina nangangarag na ako. Nagtatanong na ako. Sabi ko, where's the domestic flight? Tapos hinanap ko pa yung Jetstar counter. Sabi ko, oh my god, hindi na talaga ako aabot. Tapos nung papunta ko dito, pumunta agad ako sa harap. Sabi ko, my flight is 7:50. Aabot pa ba ako? Tapos sabi nila, aabot ka pa kasi yung counter nila nagko-close 30 minutes before. So, di ba 7:50 yung flight ko?
Sabi nila kapag hindi pa daw ako natawag ng 7:20, yun lang yung time na parang pupunta ako dun sa harap. Kaso kanina kasi ngarag na ako kasi ba sa Pilipinas pag 1 hour ka na lang parang hindi ka na makakasakay, di ba? So sabi ko, oh my gosh, hindi na ako makakasakay. Dito naman sa kanila sa Japan, pag domestic lang to. 30 minutes before, pwede ka pa maglagay ng iyong bag dito. Pero pag international, baka hindi ka aabot ng ganun. So yun, safe pa naman. It's 6:54, meron pa tayong 20 minutes para mag-drop off. Medyo mahaba din yung pila actually. Pero laban. Ayun guys, may nakasulat pala doon na yun. Basa nyo ba? Parang check-in, bag drop closes 30 minutes before departure. Stress na may. Nai-stress ako guys. Kasi ang boarding niya, kikita nyo pa, 7:20. Anong oras na ba? Ngayon 7:19. But hindi ako sobrang kinakabahan kasi ang dami pang Sapporo dyan sa linya. Ang weird, no? 30 minutes before the flight pa lang, ang dami pang nakalinya sa Sapporo. Parang sa likod ko meron pang mga 7. So hindi naman ako yung pinaka last. Pero ang gulo kasi yung mga ewan ko ba, ang gulo na kailangan pang lumabas, no? Dapat parang diretso na lang sa Sapporo na yung bag ko. Anyway, it is what it is. So nagmamadali na ako. Hindi naman siguro ako iiwan kasi meron pang 7 doon, di ba? Unless iiwan kaming lahat na 7. Pero nag-accept pa sila ng check-in eh. Inuubos na lang yung last 7. Hanapin ko pa tong gate na to. 175. Let's go Sapporo! Adventure agad yung pinakauna, no? So if meron nga, mag-direct flight na lang kayo. Cebu Pacific na lang. Yes, sa connecting flight. Yan. Domestic tsaka international departure. Dito tayo sa domestic. Since within Japan lang tayo. Let's go. Ang daming pag-sub. Nasa pinakadulo pa yung ano namin boarding. 7:20, di ba? 7:30 na B. Pero again, hindi ako yung pinakahuli. Tapos naharang pa ako sa security kasi may dala akong tubig. Hindi tubig, parang juice. Pero hindi naman nila kinuha. Chinek lang nila. But kailangan ko, nakaka-stress kasi pinakadulo pa yung ano namin, boarding gate. Stress na may. Kaya pa yan. Grabe dito, no, 30 minutes bago mag-flight. Open pa rin yung check-in counter. Pero, stress na may. Stress na may, labas, freshness, pasok. Makakapasok na yung freshness guys kasi umabot tayo. Ayun na yung boarding na ng Sapporo. Ito na nakapila na, oh. Sorry kayo dahil umabot tayo. Minsan talaga i-stressin tayo ng umagang-umaga. Parang kakaano mo lang, kakagising mo lang mula sa flight, tapos may stress ka kasi hindi umaano yung connecting flight. Akala yata ni stress na may siya yung mananalo. Ang nanalo, freshness. Charot. Nakatawa na ako kasi alam po makakaabot na ako sa plane. Pero kanina, tug. Medyo kinakabahan ako kanina. Hindi ako umabot. But I'm so proud of the person I have become today. Nakaya natin laban. Sapporo, you better be good. Pinahirapan mo ako. So yun guys, touchdown Hokkaido, or I think ang pangalan ng airport ito is Chitose Airport, no? So ang travel time from Tokyo to papuntang Hokkaido, around 1.5 hours. Tapos syempre kanina Manila to Tokyo mga 4 hours. So total mga 5.5 hours plus syempre yung transfer pa. I think if manggagaling kayo sa Pilipinas papuntang Sapporo or Hokkaido, parang ganun din, mga 5.5 hours. eSIM, nagbook na naman ako ng eSIM sa Klook, so na-activate ko na rin siya kanina. And then mag-withdraw lang siguro tayo ng pera using my GCash. And then commute natin, gagamitin ko pa rin yung aking iKOKA card. So lagi ko itong ginagamit sa buong Japan, no? Kung meron kayong mga Suica, iKOKA, ganun, I think magagamit natin. So first time ko dito sa Chitose Airport. Tignan natin kung saan tayo makakasakay. Pagkadating mo dito, may mga nakasulat naman ng JR train. Ayan, meron dito mga car rentals, buses. Pero dito tayo sa JR line siguro, magti-train tayo. Sabi niya papuntang dito daw. Kanina nga pagkadating, nag-expect ako na parang may immigration pa, di ba? Nakakalimutan ko, wala na pala.
pagkadating mo dito, as in baggage, parang nag-local trip ka lang sa Pilipinas. Na pagdating mo, baggage na agad. Tapos yun na. Wala nang sasalubong sa'yo na immigration. Kumbaga yung pag-enter lang kanina sa Tokyo, yun lang yung immigration, yun lang yung may check ng passport. Pero pag nandito ka na sa Japan, kahit fly ka na sa different places ng Japan, wala nang immigration, wala nang check kasi nandito ka na. Nakakatuwa nga kasi ang dami ko ng stamps. Pwede bang ipakita yun or private information? Ang dami ko mga stamps na ng Japan sa passport ko. So, di ba kasi last month ba ako nagpunta dito? April ba yun? May. Di ba nalilito na rin ako? Parang, for example, binigyan nila ako ng stamp ng April, May, June. Ay, May! Binigyan nila ako ng stamp ng May. So, May, June. Tama ba? Nalilito na rin ako. Basta nag-overlap na yung mga stamps ko. Kasi every stamp kasi sa akin, I can stay ng 3 months. For example, binigyan nila ako ng April. So, April, May, June. Tapos nagpunta na naman ako ng May. So, natabunan na naman. I can stay ng May, June, July. Ganon. So, tapos magkadikit na sila. Nakakatuwa. Anyway, nasa na tayo? JR train. Ayan, baba daw tayo. Pero mag-withdraw ba muna tayo ng cash? And ito yung sinasabi ko na stamp. So, kakastamp lang nila sa akin ng ganyan. No? April to July. Tapos may stamp na naman na bago. May to August. So, I can stay until August. Dito mga currency exchange, no? But, if ever lang gusto nyo, like may dala kayong dollar or peso. But, ako talaga personally, lagi lang ako nag-withdraw using my GCash Visa card. Kasi nga, super baba ng exchange rate. Yun talagang, for me, yun yung pinaka best way whenever nag-abroad ako. Wait lang. Sapporo service. Meron palang ganun. Sky Porter. Siguro kung may mga luggage kayo, tapos parang gusto nyong diretso sa hotel. Domestic departure. Hindi tayo magdi-depart, kakadating lang natin. So, hindi tayo dyan. May mga buses dun sa labas, oh. Actually, hindi ko pala na-check sa clock kung merong mga bus. Wait nga, i-check ko lang saglit kung merong mga transfer from clock dito sa Sapporo. So, nag-check ako sa clock, guys, kung merong mga transfer. Parang mostly mga private transfer lang yun. Chitose New Airport Private Transfer. So, mga around 6,800. Pero ang dami nag-book, ha? Nakaka 7,000 na yung mga nag-book. Ang daming mayayaman sa mundo. Ito, meron ding 5,000. Parang wala mga bus, no? Mostly mga private transfer. So, kung gusto niyo rin mag-private transfer, kung nakakaluwag-luwag kayo sa life, why not use my discount code na lang din, Marvin sa Mako Clock. Thank you. Total mayaman naman kayo, di ba? Pero ako magko-commit lang ako, guys. Magti-trade lang ako. So guys, nag-check na ako sa Google paano makapunta sa aking hotel. Ang pangalan ng hotel ko kasi is Bespoke. Ayan. Magpakita ka. Ayan. Bespoke Hotel Sapporo, no? So, nagbigay naman si Google ng mga options. Pwede tayong mag-limousine bus. Pero parang gusto ko mag-train para ma-experience natin yung train. So, magti-train na lang siguro. Train, Rapid Airport. Parang lilipat tayo ng 2 stops. I was doing my research kung saan ba maganda mag-stay sa Sapporo. I think, okay naman siguro kahit saan for as long as merong malapit na train. Kasi parang feeling ko naman commutable or mas madali i-navigate yung train system ng Sapporo. Pero siguro I can give you 3 options na as in dito talaga mostly ng mga travelers nagpupunta kasi siya yung parang pinaka-center, no? So, papakita ko sa inyo yung map ng Sapporo. So, 3 mga places yung masasuggest ko na pwede kayo magstay. Maghanap kayo ng hotel na malapit sa Sapporo Station or ito Odori Park. Usually kapag mga snow festival, dyan ginagawa yan sa Odori Park. Or Susukino. Ito Susukino, very busy din siya na area. So, Sapporo, Odori, or Susukino. Basta kung yung hotel nyo is malapit sa mga stations na to, ano yan, the best yan. Madali nyo man-navigate ang Sapporo. Well, based sa panonood ko ng mga videos, ha. So, ang hotel ko malapit. Actually, malapit siya sa 3. Pwede kong lakarin yung Sapporo, Odori, tsaka Susukino from my hotel. Kaya highly recommended ko rin yung hotel ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Kasi when I was searching for hotel, siya yung isa sa pinakamaluwag compared sa lahat ng mga hotels nearby. Pinakamaluwag at pinaka-budget friendly din. So, punta tayo. Wait lang, magti-train tayo na. Let's go. So guys, from the ground floor, bumaba ako na sa basement 1 kasi parang nandito yung JR line.
So, ito yung dadaanan nyo. Cute din ang kanilang basement, no? So, ang nire-recommend ni Google na ruta from dito sa New Chitose Airport, pupunta tayo sa Sapporo Station. Parang isang train lang yun, diretso sa Sapporo Station. Tapos from Sapporo Station, one stop away, magme-metro line tayo papuntang Odori Station. So, magkakatabi lang naman yun, Sapporo, Odori, tsaka Susukino. Yung tatlong stations na nire-recommend ko sa inyo. Tara, let's ride the train. Ayan na siya. Di ko lang alam kung may laman pa yung Suica card ko. Tara, i-check natin kung may laman pa siya. Dito pwede kayong bumili ng mga single entry tickets. Pwede yung credit card, oh. Pwede kayong magbayad ng cash or credit card. Nice, no? However, guys, cash only lang pala. Sorry, cash only lang yung papuntang Sapporo, no? Ayun, no? Saan ba papunta to? I see. Ay, wait lang. Pwede mag-English po. Ay, wait lang. Nalalost ako. So, yun guys. Nagpunta ako ng English. Kung pupunta kayo sa Sapporo, 1,230 yen. Kaso, wala akong cash. Wait lang. Mag-withdraw muna tayo, no? Hindi ko kasi alam kung magkano yung balance ng IC ko. Please insert your IC card. Guys, perfect. Katabi lang ng bilihan ng ticket. Meron palang ATM. Ayan, no? So, mag-withdraw lang tayo ng cash. Using my GCash Visa card. Let's go. Sa Frank. Wala palang English. Tapos may nakasulat na parang only credit cards from Japan are accepted. Maghanap pa tayo. Never say die. Ganun talaga pag first time mo sa isang lugar, kakapain mo sa ATM. So yun guys, bumalik ako dito sa may departures area para maghanap tayo ng ATM. Feeling ko kasi mas maraming ATM kapag sa departure kesa sa arrival. Ito pala yung Chitose Airport. Ang hirap maghanap, ha? Wala kang makita ang ATM. Ang lang, kasi maaga pa naman kasi 9 AM pa lang. Check-in pa naman mga 2-3 PM pa, no? So, carry lang. Yun lang yung maganda, for example, if naka-ibang airline kayo, Jetstar, connecting flight siya, pero makakarating kayo dito ng maaga. Parang tinignan ko kasi sa Cebu Pacific, ang flight nila is isang oras lang, yung hapon lang, tapos dadating ka dito gabi, ganun. Kumbaga, yung first day mo is travel time lang talaga kasi gabi ka na makakarating. I-weigh nyo na lang kung ano yung gusto nyong mangyari. Mas convenient yun kasi isang sakay lang, pero gabi kayo dadating, or okay lang sa inyo mag-connecting flight para maaga pa lang nandito na kayo. Pero wala talagang ATM. Sapporo, wala kayong ATM. Ang yaman-yaman ng bansa. Ayun, may nakita ako. Nasa sulok. Guys, may nakita akong ATM sa may departures area. Maraming bangko dito. Pili lang kayo kung saan gusto mag-withdraw. Pero ayan, maraming option. Ay, parang gusto ko yung 7 Bank. Parang na-try ko na yan sa Korea. Ay, 7 Bank ba yun? 7-Eleven Bank. Dito pala guys, pwede kang mag-withdraw, deposit, withdrawal, money transfer. Pwede kang mag-recharge ng e-money, mga IC card mo. Other services. Siyempre, doon tayo sa withdrawal. Card transactions, scan. Face cash, pwede face recognition. Pero magka-card tayo. Go. Insert your card. Okay, English. Reading your IC card. Taray, may mga pag ganun-ganun. Sige, kaya ba today? Withdrawal. So, ayan lang. Meron lang charge na kapag 10,000 JPY, may 110 na charge. Siguro mga 40 something pesos. Pero pag pag 20,000, merong 220 or mga 80 or ganun. Confirm, okay. So yung guys, nag-withdraw ko, no? 20,000 yen. Pag i-convert mo siya sa peso, 7,660. Pero nag-text si GCash, ang nabawas sa akin, 7,794. 7,794 less, magkano lang dapat? 7,660. 7,660. 134 pesos yung charge, diba? Mura na yun guys, 134 pesos na charge. Kasi usually, if nag-withdraw ako using other banks ko before, like, ang charge na sa mga 700, 1,000 pesos, ganun. Pero ito 134 lang. Tapos pag magma-money exchange din kayo, malaki din minsan yung fee
sulit na. Kaso ang laki ng mga binigay niyang bill, dalawang 10,000 yen. Anyway, mababarihan naman natin yung isa kasi magpapaload tayo sa IC card. Although alam ko may load pa yung IC card ko, pero paloadan na lang natin para mabarihan lang tayo. Guys, may area dito na pwede kayong umupo-upo. Sabi ko, breakfast nga muna ako kasi hindi ko nakain yung baon ko sa plane kasi meron pala akong food sa Jetstar. Hindi ko alam na may food ako. Nung nabook ko yata may kasamang food. Tapos, nakatulog lang naman ako after ko nung kumain. So, hindi ko na nakain to. Yung flight din from Tokyo to dito sa Sapporo, natulog lang ako. So meron pa ako mga tinapay na from Manila pa to guys. Sa Pandicoco from Balay Pandesal. Tsaka ano ba to? Basta may ganitong tinapay. Tapos meron pa tayong konting juice. So mag-breakfast na muna tayo. Kasi again maaga pa naman. Hindi pa naman ako makaka-check-in sa hotel. Chill day lang naman yung itinerary ko sa first day. So breakfast lang ako dito ha. See you later. Ang dami ng ganap dito sa Chitose Airport no. May mga Pokemon stores na sila. Smile Road. Parang gusto ko pumunta dyan. Para mapasmile tayo. Smile Road. Ano meron doon? Ang haba ng pila dito kay Kinotoya. Kinotoya. Bakit mahaba yung pila? Ano ba? Parang ganyan. Bread. Masarap siguro kasi pinipilahan siya eh. Ganyan ng mga macaroons. Freshly baked cheese tart pala. Meron din silang blueberry cheese tart. Ayan o. Mukhang masarap nagme-melt yung cheese o. Yung airport nila parang pasyalan na rin no. Sana all. Uy, sabi nila masarap do yung melon dito sa may Hokkaido area. 9.5. So 9.5 yung ganito, mga 380 siguro. 9.5 yen. Pero may 5% discount if you use the code Marvin sa Makuklok. Charot. Charing lang. 5% off daw if bibili ka ng more than one. Ay, sarap na. Ang dami mga cute-cute dito na matitignan mo. Nadidistract ako. Ay, parang cute nito oh. Chocolate. Ang daming ganap. Okay guys, bumaba na ulit tayo sa basement 1. So pwede kayong bumili ng single journey ticket nyo dito. But since meron na akong iCoca card, ni-reload ko na lang siya. So nagpa-load ako ng 4,000 yen or siguro mga for 1,600, 1,500 pesos. Wait lang. Just make sure na tama yung sasakyan natin. Ay, ito. Meron pala ditong ano, yung line. Kaso hindi siya naka-English, girl. Hanap tayo ng English. Guys, may nakita ako. Merong tatlong option na sasakyan. Yung Special Rapid, Rapid Airport, tsaka Semi-Rapid. Lahat sila bababa sa Sapporo. Ito. Or kung mas malayo pa, hanggang Otaru. Ayun, Otaru. Pero since dito lang naman tayo sa Sapporo, kahit anong sakyan natin, green, orange, or red, bababa tayo sa Sapporo. Pero feeling ko mas mura yung green kasi semi-rapid. Ito mahal siguro kasi rapid or special rapid. So ito yung pangalan ng airport, New Chitose Airport. Let's go. Pasok tayo. IC card. Perfect. Ayun guys, sumakay na tayo sa train. Parang almost lahat naman ng trains na nandito. As what I've shown you kanina, di ba? Tatlong trains naman yung pwedeng sakyan. Green, orange, and yellow ba yun? Red. So, kahit saan naman. So, ito yung pinakaunang train na nakita ko. Tapos sumakay na rin yung maraming tao. Pwedeng ko naman, ito na yun. Pero i-double check lang na. Magkamali na naman tayo. Diba, naka-Japanese. Sabi niya, this train is going to Sapporo Station. Diba, sakto naman eh. Sumakto yung timing. 4 trains, 3 cars. Charot. Char lang. Pero pili ko naman tama. Naka-Japanese yung sulat. Bound for, ayun yan. Bound for Sapporo. Ay, hindi nyo nakita. Pero may nakasulat na. Nakasulat, this train is bound for Sapporo. So, I think tama. 学園都市線新琴にしどろ新琴にしどろ方面普通列車愛の里公園行き
4号車です。12時ちょうど発快速エアポート。 Okay guys, nakarating na tayo sa Sapporo Station. Para mga 40 minutes yung biyahe, ganun. 40 to 45 minutes from Chitose Airport to Sapporo Station. So ngayon, di ba airport, rapid line kasi yun. Ngayon, lilipat naman tayo sa metro line. Parang subway line. So, tingnan natin kung paano. Sapporo, ganito yung tsura niya. Malawak din, marami mga ano dyan, train, ano tawag ba ganun? Platforms. Ito yung sinakyan natin. Semi-rapid lang tong sinakyan natin ha. Let's go. Ala, walang escalator. Favorite mo yung Japan, di ba? Oh, favorite mo yung Japan, di ba? So dapat ilaban mo yan. Feeling ko naman may escalator somewhere. Pero tinabad na ako. Kaya ko naman, hindi naman masyadong mabigat yung maleta ko. Actually, 13 kilos lang to. Meron pa akong 7 kilos for shopping. Okay, so nakarating na tayo dito sa Sapporo Station. Hanapin naman natin yung subway line. Yan na yata. So may dalawa akong nakikitang subway lines dito. Pinakauna yung subway Nambuko, tsaka subway Toho. So according kay Google, ang sasakyan natin is yung Nambuko line. Isang stop lang naman, ride one stop. From Sapporo Station, pupunta tayo sa Odori Station. Huwag niyong kalimutan yung mga sinasabi ko, mga magagandang area kung saan magstay dito ha. Sapporo Station, pwede kayo magstay dito para isang sakay lang kayo papuntang airport. Tas, sobrang center talaga nitong Sapporo Station. Pero magstay ako sa Odori, isang stop away from Sapporo kasi nandun yung Odori Park. Nung nagre-research kasi ako, yung Odori parang walking distance lang siya sa mga tourist attractions. At yun yung mga gusto natin, di ba? Yung maglalakad lang tayo mga 5 minutes, 3 minutes, ganun lang mapupunta. Yung mga itinerary natin for today, especially this morning, walking distance lang siya lahat sa hotel ko. Kaya mas pinili ko yung Odori Station. Tapos kapag ayun nga yung Snow Festival, doon din siya nangyayari. Basta tandaan nyo, Sapporo Station, Odori Station, or Susukino. Yung tatlong yon, mga magagandang lugar yan dito sa Sapporo. So ayan lang, sundan lang natin yung linya subway Nambuko line. Ayun yung green. Let's go. Magamitin pa rin natin yung iCoca card natin. Again, maganda talaga kapag meron kayong mga IC card. Kasi usually magagamit nyo siya kahit saan. Yung, let's go. Subway Nambuko line. Dito daw sa left. Parehas tayong lahat. First time natin dito. So, explore natin. Let's go. Ang maganda dito sa Sapporo guys, kasi kahit summer nila, hindi siya sobrang umiinit dito. Kasi nga nasa taas siya, di ba? Nasa taas siya ng Japan, nasa north part siya ng Japan, kaya medyo malamig compared sa Tokyo, compared sa Osaka. Mas malamig siya. Tingnan natin yung weather. Mga naka-jacket yung tao, malamig ba? Tapos malamig pala sa labas, no? Tingnan nyo. Naka-jacket sila, hindi natin sure, baka malamig sa labas. Okay, 18 degrees Celsius dito sa Sapporo. Chinek ko kanina sa Tokyo, 27. So ganun siya, imagine sa Tokyo 27, almost 30 degrees na. Dito sa Sapporo 18 pa rin, parang Baguio levels pa rin siguro. Gusto niyo lumabas? Labas lang tayo, i-feel ko lang yung lamig. Kasi hindi ko kasi nararamdaman yung lamig kasi nasa loob ako. Labas lang tayo ng Sapporo Station saglit. Ay! Ang lamig! Yan guys, Sapporo Station. Ay, ang lakas maka-Paris. May ganyan sa Paris, di ba? Ang ganda ng weather guys, perfect for t-shirt. For me, hindi siya ganong kalamig na magaganong ka na lamig. Yung lamig na 18 degrees nga. Parang ganun, parang mga Baguio levels lang siya. Although yung mga ibang tao naka-jacket sila, oh. Jacket pa rin sila, oh. Jacket sila, no? Pero as a local, t-shirt lang tayo. Feeling ko okay yung t-shirt. Ay, ang ganda ng Sapporo. So ganyan yung Sapporo Station, feeling ko medyo pa ano siya, pa center nila. So may mga building sila dito. Kung gusto niyo magstay sa area na to. Sapporo Station. Balik ulit tayo kasi lumabas lang ako para maramdaman yung lamig.
Kasi doon pa tayo sa Odori Station. 1 station away pa tayo. Tingnan yung mga ano, actually feeling ko mahilig lang talaga sila pumorma ng naka-jacket. No? Although yung mga konti naman naka-t-shirt, pero karamihan, siguro mga 80% of them naka-jacket pa rin. Si Kuya. Pahayin natin si Kuya. Parang tumitingin si Kuya. Hello, do you wanna say hi? Ay, mag-hi si Kuya. Parang kanina pa siya tumitingin. Hi, what's your name? 私はヨウです。 Name? You this? 英語の名前は Ego na ya? 英語の名は私はヨウ。 I don't understand. But arigato. Hi. Tumitingin siya sa camera ko kanina pa. Nakakaharap ko pa lang. Akala niya siguro Japanese ako. Hindi kami nagkakaintindihan. Sabi ko, what's your name? Pero parang feeling ko na may sinasabi siyang sentence. Saan na tayo? Medyo malawak dito sa Sapporo Station. Saan na nga ba yung subway? Ayan. May mga malls din sila dito. If may time tayo, next time explore natin yan. Pero punta lang tayo sa Odori Station para maiwan ko lang yung mga gamit ko sa hotel. Nakakatawa guys, meron ako nakilala sa Korea dati na nakakamit ko sa hostel. Sabi niya, good day sir, magandang umaga. Nagtagalog pa siya, Marvin. This is Jeff. We met in Daegu on September 30. Parang last year pa yata to, September 30, 2024. And hung out until October. Here are some photos of us. Kasi nag-photo-photo kami, tapos biglang hiwa-hiwalay na lang kami. Ito pala sila guys, so parang hindi ko nga ito napakita sa vlog yata sila eh. Or nakilala ko to last September. Nakakatuwa, bigla na lang siya nag-message out of nowhere, eh, mga ka-hostel ko. Nakakalimutan ko na nga na may picture kami. Bigla siya nag-email. Weird. Out of nowhere lang. Di ba? Ano na ngayon, May, September, October, November, December, January, February, March, April, May. 8 months. 8 months later, tsaka lang siya nag-send ng photos. Siguro randomly lang, parang nakita niya yung photo sa cellphone niya. Yung mga tao tumitingin sa akin na ano natin sila na weirdohan. So, after 8 months siguro, tsaka niya lang nakita yung photos namin. Tapos, bigla na yung alala na isa. Okay, dire-diretsuin lang natin. Subway ng Buko Line. Malawak din pala to, no? Tignan nyo. Parang dito pa lang shopping center na siya. May mga daanan doon. Ayun, oh. Pag may time tayo, balik tayo dito. Tapos shopping tayo. Pero wait lang naman. Parang sobrang pogi naman ito, no? Kuya, naliligaw ako. Pwede bang sama mo ako sa puso? No, cute yun. Wait lang. Hindi ka pa ka nakakaano ko check-in, naglalandi ka na wala. Hindi magandang pangitain niya. Pero ang cute ni Kuya. Siguro appreciative lang ako. Pero wala naman akong ano sa kanya. Siyempre babae pa rin yung gusto ko at the end of the day. Pero ang cute, cute ka. Sana pansinin mo din naman ako. Huwag naman yung puro ganyan-ganyan lang, Kuya. Or baka sila. Kayo ba? Are you like two together? Kasi ang sakit, di. Dapat hindi ka nalang tumingin ng konti kasi parang nag-assume ako na medyo gusto mo ako eh. Kayo pala. Ito na, dito na tayo sa Nambuko Line guys. Ito na. Nambuko Line Sapporo. Alis na ako. Pigilan mo. Ay, hindi niya ako pinigilan. Pero aalis na ako pa. Hotel na lang. Mag-move on na lang ako. Asahin niyo na lang dun kung saang platform kayo sasakay, no? Ako kasi papuntang Odori. So, nasa kabila siya. For Odori, Nakajima, gano'n. So, dito tayo sasakay sa left side. Let's go! Okay, sasakay na tayo. That's G. Okay, nakarating na tayo sa Odori Station. Bilis lang. Parang mga wala pang 2 minutes lang siguro, gano'n. So, exit na tayo. Lalakarin na lang natin yung aking hotel. May hotel again is Bespoke Hotel Sapporo. Check natin kung gaano katagal yung aking. So, ang pamasahe guys, 210 yen. Yung isang station away lang yun, no, Sapporo to Odori. So, 210 yen or ano yun? 80 pesos siguro. Sabi ni Google, mag-exit daw tayo via 11, tas 9-minute walk to Bespoke Hotel. Okay. So yun guys, ito yung Odori Station. Ang ganda rin ng area, oh. Parko.
Tapos may area pa dito na may mga trees. Tapos pwede kang mag-emote-emote dito, no? Yan. Dito ako makastay sa Odori Station. Actually hinihingal ako. Hinihingal ako kasi wala akong makitang elevator. So, inano ko to, yung pa-exit, parang ang daming, parang super basement yung subway, super subway. Ang daming akyat. So, 5 days tayo magstay dito sa Sapporo. So, 2 nights naka-hotel ako, tas 2 nights naka-hostel. Tinatry naman din natin mag-hotel paminsan-minsan. Kasi, wala lang, para ma-experience din natin. Tsaka budget hotel naman ito, mga around 2,000 pesos plus lang per night. Medyo mahal din kasi yung mga hotel dito sa Japan. Isa na actually ang Sapporo sa feeling ko mura na hotel. Kasi, imagine 2,000 pesos lang, tas parang ang ganda pa ng hotel ko. So, ito yung area. Pakita ko sa inyo. Starbucks. Ito yung train station. Nakarin lang natin. Marami din palang tao dito sa Sapporo. Actually, I was expecting na medyo tahimik lang siya. Or maybe kasi this is one of the busy areas din, Odori, no? Ayun guys, parang ganyan lang yung atake ng Sapporo. Tingnan nyo. Atake, no? Ganito siya during summer. Kasi usually, di ba, winter tayo nagpupunta dito sa Sapporo. Para may different POV lang siya. So, during summer, ngayon is May, no? Ganyan siya. Atake din yung Sapporo. No, kaya may mga cutie shops sila dito. Nagagandahan din ako sa vicinity ng Odori. So, naglalakad lang tayo papunta sa hotel. I'm not sure kung makaka-check-in na ako. Parang hindi pa. Pag hindi pa, i-leave lang muna natin yung luggage natin. Tapos, maghanap lang tayo ng kakainan for lunch. And then, maybe after lunch, papayagan na nila tayo mag-check-in. Magdasal tayo para makapag-freshen up and makapag-start na tayo ng itinerary. Actually, yung mga itinerary ko for today, mostly talaga walking distance lang from the hotel. Kasi nga, nung nagre-research ako, yung hotel na to, chinek ko na. Ang lapit niya lang sa mga Clock Tower, Odori Park, mga yung Sapporo TV, mga ba yun, yung tower, yung aakyat pa tayo dun sa tower. Yung malayo lang yung mountain na pupuntahan natin. Pero basically, ayun, nakukita din ako ganyan yung atake ng Sapporo. Medyo chill na medyo may mga tao din naman. Uy, nagagandahan ako kasi ang linis niya. Tingnan nyo, oh. Ang linis ng street. No? Ayan, oh. Hokkaido Bank. Atake. Kasi ang ganda pa ng weather kasi 18 degrees lang. Hindi ka naiinitan. Hindi rin siya super lamig. First impression ko sa Sapporo, gusto ko siya. Kasi usually pag nahihirapan niya ako mag-research dito kasi lahat ng mga videos na napapanood ko, puro winter. Puro winter in Sapporo kasi winter place talaga siya. So hindi ko siya, wala ako masyadong reference kapag summer. Maganda pala siya, tignan nyo. Oh, atake, di ba? Medyo laid back din siya pero medyo matao. Tsaka gusto ko yung mga ano nila oh. Yung mga itsura ng building. Hindi siya masyadong Japan na Japanese style. Medyo may modern touch din, no? Gusto ko siya. Ang linis. Tignan nyo, oh. Ang linis, ang lawak ng daanan. Parang very livable city yung binibigay niyang ano sa akin. Binibigay niyang vibe. I like. So, this is my hotel, guys. Mababasa nyo. Bespoke. Ito yung building. Can I just say na ang ganda ng neighborhood. May katapat pa kami McDonald's ito. Katapat lang namin guys, may McDonald's na. May Daiso. Ate, ang ganda ng neighborhood. May Book Off. Can I just say ang ganda ng neighborhood? Can I just say ang ganda ko? Sorry. Ang haggard ko, B. Hindi ko pala napanindigan yung aking claim. Wait lang naman guys kasi syempre wala pa tayo masyadong ligo. Mamaya pag nakapag-freshen up tayo, humanda kayo. Pero gusto ko, katabi ng aming hotel. This is Bespoke. It's parang merong fruity something. I smell something fishy. Charit. Ano kaya to? Parang bar, no? Parang ganda ng neighborhood. Oh, ang lawak ng aming very hotel.
Tsaka for its price, magugulat kayo, sobrang mura lang nito. 2,000 plus, one of the cheapest in the area. Tapos one of the maluwag, kagaya mo. Ay, baka hindi. Kagaya ko na lang. Sige. Yan guys, ito yung reception ng aming hotel. Di ba? Aesthetics. Pero labas muna tayo. Iniwan ko muna yung luggage ko. Binigyan nila ako ng number para i-claim ko mamaya sa luggage ko. But unfortunately, after 3 PM pa daw ang check-in. So feeling ko ang hotel tour natin guys sa next vlog na lang. Kasi medyo mahaba na tong video natin. Gusto ko sana dumiretso yung hotel tour pero 3 PM pa kasi. So I think mag-start na muna tayo ng itinerary natin. Although I'm not at my best, in my best. I'm not to the best. I'm not at my best na lang para mas magandang at. I'm not at my best pa pero start na natin yung itinerary kasi 11:30 pa lang no. Tapos 3 pa yung ang tagal pa. 12, 1, 2 mga 4 hours pa sayang kung mag-aantay lang tayo sa check-in. So I think mag-start na tayo sa itinerary kahit hindi pa tayo sobrang fresh. Pero siguro kumain muna tayo. Just in case guys, ito yung name ng hotel ko no. Bespoke Hotel Sapporo. Medyo mataas din yung rating niya, 4.8 out of 5, 700 plus na yung nag-review. Tapos mga around 2,400 pesos siya. Good for 2. But of course, mababawasan nyo pa siya ng 5% using my discount code Marvin sa Mako Club. Itutur ko kayo sa hotel soon ha. Grabe yung first impression na okay sa akin yung Sapporo first impression. Parang it's like a livable city for me. It's like a livable city. Ang arte, wait lang. Na-realize ko parang arte pala. It's like a livable city for me bro. Sobrang chill lang ng city. Parang it's a city where you can just relax and live. Kasi nga livable city. It's like a livable city for me. No? Parang sarap maglakad dito. Tapos again, kung for example gusto nyong magpunta ng Japan ng May. Ay! Wait lang. Wait lamang. May shopping center. Ano tong shopping center na to? May shopping center. Hindi ko naman binibida yung hotel ko pero ayan lang yung hotel ko ha. Ito, itong building na to. Ang ganda ng location. Tapos pag charan. Hati, nasa center pala ako. Hindi ko alam na may shopping center. Ano bang tawag dito? Tanungin natin kung anong tawag dito. Pero para siyang sa Osaka or sa Dotonbori na mayroong ganon, bubong. Mahilig yung Japan sa ganito, no? Na may bubong. Kahit sa may Fukuoka, may ganito din sila eh. Ayan, pwede tayong kumain sa mga local restaurants. Ay! Shoe shopping! Guys, ang perfect ng location ng hotel ko. Kung mahilig kayo mag-shopping, walking distance sa mga tourist spots, wala na, sold na. Huwag na tayo mag-room tour. Huwag na tayo mag-room tour. Sobrang highly recommended ko nung location. Ang ganda, strategic. Yan o, may mga restaurants na dito. Walang ganda, ang ganda. Hindi ko na-expect na ganun kaganda yung location. Pati ako na bumenta sa akin yung hotel. Alam mo yun, ako yung nagsisell ng hotel. Pero parang pati ako naniwala. Naniwalang gusto ko rin magstay sa hotel. Ang ganda ng ang bilis ko ma-distract. Yung ABC Mart na malapit guys sa hotel. Ano ba yan? Ala, ito yung vlog ko last time, di ba? About multo. Ano yung multo mo sa buhay? Ito siya. Yan guys, ang Sapporo. Atake din yung Sapporo, no? Akala ko sobrang tahimik dito guys. Hindi eh, medyo city din naman pala. No? Siyempre hindi siya kasing ingay ng Osaka. Hindi siya kasing ingay ng Osaka at Tokyo. Pero vibe din siya eh. No? Vibe. Parang bumalik yung dating excitement ko sa Japan. Kasi something na hindi ko pa napupuntahan to, di ba? So parang na-amaze ako na, ang ganda, mayroon pala ganito sa Sapporo. Kita natin. Ay, taray, may mga prutas. Ito kasi sikat sa kanila yung melon eh. Kasong mahal, 590. Mga fruits dito. Mga ano na dito, mga tax-free shops. So yun guys, may mga cutesy lang dito na parang gusto kong kumain sa mga ganito lang eh. Sa mga maliliit na store lang. Vibe sa akin sa Sapporo.
Ba't ganun? Ba't ngayon ko lang to pinuntahan? Parang habang naglalakad ako dito, parang kinakantahan niya ako ng You belong with me, you belong with me. Parang feeling ko belong ako dito. I like the vibe. Parang naku-curious tuloy ako, ano kayang itsura niya sa winter? Ano kayang itsura niya sa winter? Kasi syempre may ibang vibe siya, no? Pero currently yung vibe na binibigay niya sa akin, it's a perfect balance ng laid back and medyo magulo or may mga tao. Feeling ko sucks na balance lang, hindi siya yung ma-overwhelm ka na ang daming tao, pero hindi rin naman siya walang tao. Or maybe this area kasi parang center kaya medyo maraming tao. So kaya ako kakain, nahiya akong pumasok kasi baka hindi sila nag-i-English. May mga maliliit na store doon na parang local. Nahiya akong pumasok, baka pagpunta ko doon hindi sila mag-English. Feeling ko naman nag-English sila. Judgmental lang ba ako or what? Gulatin mo sila, kumain ka ng mahal. Charot. Sa first day, charing lang. Magkano ba? Hindi, actually hindi siya mahal. 3.8. Magkano yung 3.8? Mga 1,200 pesos. Medyo mahal pala. It's a prank. Kala ko mura. Pero for the sake of video, sabihin ko na lang namumurahan lang ako sa 1.2. Pero kunyari mayaman. Actually, okay lang naman. Not bad, 1.2. Para ka lang nagmerienda, charot. Yoshinoya na naman. Parang ayan na naman tayo. Parang yun na lang laging kinakainan ko. Yoshinoya, Matsuya, Sukiya. Basta lahat na maiya. Pero sige, para makakain lang ako. Kakain tayo ng masarap soon. Like, pero wala talaga, favorite ko talaga yung mga yaya, yung mga yaya. Tara, dito na lang ulit ako para makakain na tayo. Medyo gutom na rin ako eh. Yoshinoya as usual. Pero may bago sila. Gusto mo i-try natin to. Ang daming waiting sa sa Yoshinoya kasi medyo lunchtime na. So, maraming nakapila. Parang 6 pa yata yung waiting. Iniisip ko kung mag-aantay ba tayo. Mabilis lang naman actually kasi mabilis lang naman kumain mga tao. Or mag-Luter. Kaso Korean naman to. Yung Loteria. Yung Loteria na lang ba tayo? Pwede. Pantawid gutom lang naman eh. Kahit mag-burger lang tayo. O diba, parang nakaka-curious to. Burger na may avocado. O. Merong patty, may avocado. Good luck sa chan natin. Pero sige tiya, try natin for a change. 590 lang ba? Or 940? Ganun lang. Parang ang mura kapag 590. Ay, oo yata oh. Pag burger lang 590. Pero kapag set meal, yung merong drinks and fries, 940 na siya. And guys, sa Loteria na lang tayo kumain. So ito na yung burger, avocado burger. So merong avocado. Ano yung lasa nun, no? First time ko makakain na avocado na may meat and kung anik-anik, chicken nuggets and black coffee, iced americano. So ayan. Ang ating view is yung ano lang, kalsada lang dito sa Sapporo. Ayan, di ba? Shibuya Crossing. Charot. Ayan, di ba? May nagko-cross lang dyan. Sabay-sabay tayo mawirduhan sa lasa ng avocado burger. Let's see kung anong lasa. Di ba may mga avocado toast? Pag walang karne, ganun yung lasa, yung mga avocado toast. Pero pag may karne, okay. Medyo naguguluhan ako sa may karne na part. But actually, medyo nag-work naman siya. May konting weirdness lang sa akin kasi avocado plus karne. Pero actually, parang nag-work naman siya. Medyo maanghang yung karne nila. Tapos yung avocado, healthy pa naman yung avocado, di ba? Okay. Maybe an 8. I'll give it an 8 out of 10. Tapang ng Americano. Hindi siya matamis. Mapait talaga. And then, chicken nuggets. Parang mas... Ewan ko kung sinadya nila na mas toasted yung crust niya. Okay lang, pero parang mamantika.
So that's it, no? I think I will have to end the vlog muna kasi medyo mahaba na rin siya. But first impression of Sapporo, I think na it's a livable city, ha. Especially this area, nasa Odori area ako. Hindi ko pa nga napupuntahan yung mga Odori Park, yung mga itinerary natin today. Pero yung first impression ko, nagagandahan ako. Ang linis ng kalsada, makikita nyo, malinis. Medyo modern yung mga building, may touch ng modernization. May mga tao sa area na to. Hindi siya like as much as crowded as Osaka or Tokyo, pero makikita nyo naman yung mga tao pa rin. I think it's a livable city. Yun yung first impression ko sa kanya. So sa next vlog natin, of course, i-explore natin dito sa may... I-explore natin yung sa city, sa may Odori Park, sa tower. I-tutur ko kayo sa hotel namin, yung Bespoke Hotel, kasi I really think na sobrang okay niya for its price. Sa location, yung room din. And then, may pupunta tayo ng mountains. We might also visit some night markets and some shopping areas here. So basically, that's it. Ubusin ko na rin yung mga pagkain na to, but nagandahan ako. I was expecting na medyo tahimik yung Sapporo, no? Pero ewan ko kung dito lang sa area na to. Let's see na sa mga susunod na video. Baka mas tahimik siya sa ibang lugar. But basically sa area na to, I like it. Okay sa akin yung vibe ng crowd. We're also considering na magpunta sa Japan during summer kasi yung Tokyo and Osaka, they tend to be hotter during summer. Another option na mako-consider nyo is Sapporo. Kasi ngayon niya, di ba, 18 degrees Celsius lang siya. Kasi yung mga tao naka-jacket pa rin. Pero kapag nasa Tokyo, for sure, summer na doon. Like 27 degrees na. Although may mga months dito na medyo mainit. For example, July, August, September, I think mas mainit na maabot siya ng mga 20 plus din. Pero yun yung bloom ng lavender flowers, July, August, September. So kung gusto nyong makita yung mga lavender, yung mga flower na maganda, I think I will recommend those months. Pero ngayon kasi, nagsi-check ako, hindi pa ganun ka full bloom yung mga lavender. Parang yung iba sa kanila kakatanim pa lang. Although pupuntahan din natin yun, meron din akong day na nakalaan para pumunta doon. But hindi ako masyadong nag-expect ng so much kasi nga based sa research ko medyo maaga pa para sa full bloom ng ano. Pero at least 'di ba nagkaroon tayo ng different options sa Japan kasi yung iba sa atin kung nakapag Tokyo na, Osaka, Fukuoka, Nagoya, then Sapporo is also a nice option pala during ganito off-peak season, summer, no? Kasi usually pinupuntahan lang natin or most of the people pinupuntahan dito yung winter. Pero pwede pala kayo magpunta ng summer, no? Okay din yung vibe niya at hindi siya mainit. So, ayun. Ayun lang guys, maraming salamat. More Hokkaido vlogs to come, more Sapporo vlogs to come. So maraming salamat. I'll see you again on the next one. Bye-bye! This? 英語なのよ。 Sagot na yan? 英語なのは私はよ。 I don't understand. But arigatou gozaimasu.